Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang dalawang napakahalagang developments na may direktang epekto hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong international security environment. Una, good news para sa Armed Forces of the Philippines. Opisyal nang pinayagan ng gobyerno na gumamit ng foreign loans para sa military modernization, kabilang ang posibilidad ng pagpasok sa mga major defense programs tulad ng advanced fighter aircraft, missile systems, at naval assets. Pangalawa, tatalakayin natin ang back-to-back maritime operations ng United States kung saan dalawang oil tanker na bahagi ng tinatawag na Ghost Fleet ang naboard at nasi sa North Atlantic at Caribbean Sea, isang malinaw na indikasyon kung gaano nakaagresibo ang enforcement ng international sanctions at maritime security. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa balitang may direktang epekto sa pambansang depensa ng Pilipinas. Isang malaking milestone ang nakapaloob ngayon sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Senator Win Gatchalian, malinaw nang nakasulat sa GAA na ang gobyerno ng Pilipinas ay may authority na mangutang para sa defense equipment. Ibig sabihin, hindi na lamang umaasa ang AFP sa taunang cash allocation mula sa national budget. Pwede na ngayong gamitin ang foreign loans, grants, at blended financing para pondohan ang malalaking defense acquisitions. Napakahalaga nito dahil ang modernong armas at platforms ay hindi na mura. Fighter jets, air defense systems, radar networks, at modern warships ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa dating setup, napakahirap pondohan ang ganitong klase ng project sa loob lamang ng isang budget cycle. Sa ilalim ng bagong framework, ang Department of National Defense, kasama ang Department of Finance, ay pwedeng makipag-negotiate ng long-term financing basta may approval ng Pangulo, concurrence ng Monetary Board, pagsunod sa umiiral na fiscal at procurement laws. Ito ay fully aligned sa 1987 Constitution at sa Foreign Borrowings Act, RA 4860 na siyang governing law para sa lahat ng foreign loans ng gobyerno. Bakit malaking bagay ito? Una, mas mabilis ang modernization. Hindi na kailangang ipagpaliban ang critical capabilities dahil lang hindi kasya sa isang taon ang pondo. Pwede nang spread ang bayad over several years habang agad na na-deliver ang equipment. Pangalawa, mas malawak ang options ng Pilipinas. Mas nagiging attractive tayo sa mga defense partners tulad ng South Korea, Japan, at European suppliers na sanay sa government-to-government financing arrangements. Pangatlo, strategic signaling ito. Ipinapakita ng Pilipinas na seryoso ito sa pagpapalakas ng sariling depensa, lalo na sa harap ng tumitinding regional security challenges sa West Philippine Sea at Indo-Pacific. Isa sa mga bansang binanggit bilang potential partner ay South Korea. Hindi ito nakakagulat. Ang South Korea ay isa na ngayong major global defense exporter. May experience sila sa fighter aircraft, naval vessels, missile systems, long-term defense financing. Bukod pa rito, malapit lang ang South Korea sa Pilipinas, kaya mas madali ang logistics, maintenance support, training, at supply chain ng spare parts. Isa sa mga platform na madalas lumalabas sa diskusyon ay ang KF-21 Boracay, isang modern multirole fighter na idinisenyo para punan ang gap sa pagitan ng 4.5 generation at 5th generation aircraft. Hindi ibig sabihin nito na may signed deal na agad. Pero malinaw na ang Financing Authority ay nagbubukas ng pinto sa mga ganitong high-end options na dati ay halos imposible sa dating budget structure. Habang inaayos ng Pilipinas ang sariling depensa, sa kabilang panig ng mundo ay may nagaganap na high-risk maritime operations na nagpapakita kung gaano kahalaga ang naval at coast guard capability sa modern security environment. Sa loob ng iisang araw, nagsagawa ang US Coast Guard ng dalawang magkasunod na boarding operations laban sa dalawang oil tanker, ang motor tanker Bella I at ang motor tanker Sofia. Ang isa ay na-intercept sa North Atlantic, habang ang isa naman ay naboard sa international waters malapit sa Caribbean Sea. Ano ang Ghost Fleet? Ang tinatawag na Ghost Fleet o Shadow Fleet
ay mga barkong madalas nagpapalit ng pangalan at flag. Hindi malinaw ang ownership, nag-ooperate sa gray areas ng international shipping. Ginagamit para umiwas sa sanctions at regulations. Ang dalawang tanker na naboard ay may records ng docking o intended operations papunta sa Venezuela, isang bansang matagal nang nasa ilalim ng international sanctions. Dahil dito, pumasok ang US authorities at nagsagawa ng law enforcement-based maritime interdiction, suportado ng court warrants at international legal mechanisms. Paano isinagawa ang operasyon? Ang ganitong boarding operations ay hindi basta-basta. Kailangan ng real-time intelligence, maritime surveillance, legal coordination, armed coast guard boarding teams, naval at air support kung kinakailangan. Isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magresulta sa escalation, lalo na kung ang barko ay naka-flag sa ibang major power o may escort. Sa kasong ito, ang operations ay isinagawa ng meticulously coordinated, nagpapakita ng kakayahan ng US Coast Guard bilang hindi lang humanitarian service kundi isang high-end maritime security force. Bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Una, pinapakita nito na ang karagatan ay hindi neutral space. Kahit international waters, pwedeng ipatupad ang batas kapag may violation sa sanctions, smuggling, o illicit trade. Pangalawa, malinaw na ang maritime domain awareness ay critical. Kung wala kang radar, patrol vessels, at surveillance aircraft, hindi mo makikita kung ano ang nangyayari sa sarili mong karagatan. Pangatlo, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang modernization ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, air surveillance assets. Ang modern defense ay hindi lang tungkol sa digmaan, kundi sa law enforcement, deterrence, at protection ng national interest. Sa unang tingin, parang magkaibang balita ang AFP loans at ghost fleet operations. Pero sa mas malalim na analysis, iisa ang mensahe. Ang mundo ngayon ay mas komplikado, mas interconnected, mas maritime-focused. Ang bansang walang sapat na military at coast guard capability ay reactive lamang, hindi proactive. Ang bagong authority ng Pilipinas na gumamit ng defense loans ay nagbibigay ng strategic flexibility para makasabay sa ganitong klase ng global security environment. Sa kabuuan, malinaw ang direksyon. Ang Pilipinas ay unti-unting ina-align ang sarili sa modern defense financing practices, habang ang mga major powers naman ay mas agresibong nagpapatupad ng maritime security at sanctions enforcement. Hindi ito tungkol sa pagiging militaristiko. Ito ay tungkol sa pagiging handa, pagiging responsable, at pagprotekta sa pambansang interes sa isang mundo na lalong nagiging unpredictable. Kung gusto ninyo ng follow-up episode tungkol sa possible defense platforms under the new financing framework, role ng Philippine Coast Guard sa regional security, lessons ng US Coast Guard operations para sa Pilipinas, comment lang sa ibaba. Maraming salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na defense update.